as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nerio Caranza, at patuloy po tayo sa pag-aaral ng Aklat ng Job at sa Kabanatang 32, talatang 1 at 12. Narito, aking hinintay ang inyong mga salita, pinakinggan ko ang inyong matatalinong pananalita. Samantalang kayo'y naghahagilap ng masasabi, ang aking pansin sa inyo'y aking ibinigay, at narito, kay Job ay walang nakapagpabulaan o sa inyo'y may nakasagot sa kanyang mga tinuran. Ito ang pananalita ni Elihu pagkatapos na hindi masagot ang mga katanungan ni Job ng kanyang mga kaibigan. Dito ay ipinakikita sa atin na ang karunungan ay galing sa Diyos, hindi lang sa karanasan. Minsan, kahit bata, kapag pinuspos ng banal na espiritu, ay makapagsasalita ng katotohanan. Galit si Elihu hindi dahil sa pride, kundi dahil sa maling representation ng Diyos at sa kabiguan ng mga kaibigan ni Job na tumulong ng may awa at karunungan at katalinuhan sa kanilang mga sagot kay Job. Ikaw ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng kanyang salita at sa pananalangin. Ngunit bago po tayo magpatuloy, binabati ko po ang ating mga kaibigang sumusubaybay sa iba't ibang mga affiliate station ng AWR 89.1 FM, saan man po kayong lugar naroon, at ang mga kaibigan natin na maagang nag-tune in habang kayo po ay naglalakbay. Mag-ingat po sa pagmamaneho. Ganon din po naman sa ating mga kaibigang maagang narito sa atin pong Facebook page, si Nona Irwin from Darwin, Australia. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Si Delia Macana, Mila Kaliwag, ganon din po si Marlon Manipon ng Tarlac City. Maraming salamat sa inyo pong pag-tune in, pag-subaybay sa pakikinig. Ito po ay inspirasyon para sa amin. At mula nga po sa Ang Bible Pinoy Version, tayo po ay dadako sa Kabanatang 32 ng Job. Ngayon ay talatang 1 hanggang 22. Hindi na nakipagtalo pa ang tatlo kay Job kasi sigurado siya sa sarili niya na wala siyang kasalanan.
Pero may nakikinig noon sa usapan nila si Elihu na anak ni Barakel, isang Buzite na galing sa angkan ni Ram. Galit na galit ito kay Job kasi sinasabi ni Job na tama siya at mali ang Diyos. Sobrang nagalit din si Elihu sa tatlong kaibigan ni Job kasi di nila mapatunayan na mali ito at parang lumalabas tuloy na ang Diyos ang may kasalanan. Dahil pinakabata si Elihu sa mga nandoon, hinintay niya muna na matapos silang magsalita. Nung wala nang maisagot ang tatlo, nagalit siya at sinabi niya, "Bata ako at matatanda kayo, kaya naalangan akong magsalita sa inyo. Hinayaan ko munang matatanda ang magsalita at mag-share ng karunungan nila. Pero sino ba ang nagbibigay ng karunungan? Di ba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Di dahil matanda may pangunawa na o dahil may edad, alam na ang tama. Kaya makinig muna kayo sa akin. Ang opinyon ko'y aking sasabihin. Hinintay ko at pinakinggang mabuti ang mga sinabi nyo habang iniisip nyo kung paano sasabihin ito. Pero sa napakinggan ko, di man lang nyo napatunayang mali nga si Job. Kaya huwag niyong sasabihing may karunungan kayo dahil nabigo kayo, Diyos lang ang makakasagot nito. Kayo ang kausap ni Job at di ako, kaya hindi ko siya sasagutin gaya nung ginawa niyo. Job, wala nang masasabi sa iyo itong mga kaibigan mo dahil ba tumahimik na sila? Maghihintay na lang ako sa wala? Hindi, sasagutin ko lahat ng sinabi mo at iisa-isahin sa iyo ang iniisip ko. Umaapaw na ang aking mga salita, kaya di na ako mananahimik pa. Pag di ko ito nailabas, dibdib ko ay sasabog. Parang wineskin na puno ng bagong alak, ito'y puputok. Kaya magsasalita na ako para mawala na ang bigat sa loob ko. Kahit sino sa inyo wala akong papanigan, wala rin sa inyo ang aking papupurihan. Ang mambola ay di ko gagawin kasi ang Diyos ang tatapos sa akin. Si Elihu ay napilitang magsalita. Nakikinig tayo sa mga nakalipas na kabanata ng Aklat ng Job sa tatlong kaibigan ni Job na nagbibigay ng kanilang mga opinyon sa kanyang trahedyang naranasan. Sa Job, kabanatang 32, narinig natin si Elihu, isang nakababatang lalaki na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Hindi tayo sigurado kung kailan dumating si Elihu, ngunit parang mula sa pasimula ay nandun na siya at nakikinig sa mga pagpapaliwanag ng kaibigan ni Job. Si Elihu ay may ilang mabubuting katangian. Sa simula, siya ay magalang sa kanyang mga nakatatanda. Sinabi niya, "Ako ay bata pa at ikaw ay matanda na. Kaya naman natakot ako, hindi ako nanghas na sabihin sa iyo ang nalalaman ko." Sumunod, pangalawa ay nakinig siyang mabuti. Sinabi niya, "Naghintay ako habang nagsasalita ka. Nakinig ako sa iyong pangangatwiran. Habang ikaw ay naghahanap ng mga salita, ibinigay ko sa iyo ang aking buong atensyon." At pangatlo, siya ay analytical. Natanto niya na ang mga kaibigan ni Job ay nabigo na patunayan na si Job ay may mali. Sa talatang 12, "Ngunit walang isa man sa inyo ang nagpatunay na mali si Job. Wala sa inyo ang sumagot sa kanyang mga argumento." At sa talatang 14, "Ngunit hindi pinagtibay ni Job ang kanyang mga salita laban sa akin, at hindi ko siya sasagutin ng iyong mga pangangatwiran." Bagaman si Elihu ay gumawa rin ng sarili niyang mga akusasyon laban kay Job, nakagiginhawang makita na siya ay magalang sa kanyang unang pagsagot, sa kanyang unang pagsasalita. Sa kasamaang palad, nalaman din natin na si Elihu ay nagalit sangayon sa talatang 5, at ang aklat ni Santiago ay nagtuturo sa atin sa Santiago Kabanatang 1, talatang 11 hanggang 22 ng ganito. Tandaan niyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. At tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. Kaibigan kong ang paraan ni Elihu ay gagamitin lang natin sa pakikipag-usap. Maraming magiging usapan
na mapayapa at darating sa isang magandang pagkakasundo. Magandang tayo bilang Kristiyano ay magalang sa pakikipag-usap at mabuting pinakikinggan muna natin ang sinasabi ng iba. At pagkatapos ay ating timbangin o maging analytical tayo sa pinag-uusapan. Sa isang mundo kung saan kokonti ang nakikinig, ngunit marami ang may gustong magsalita, magpahayag, si Elihu ay isang magandang halimbawa na dapat nating tularan, lalong-lalo na ng mga mananampalataya. Sikapin nating makinig bago tayo magsalita. At napakahirap na sa ating mga sinasabi ay nami-misrepresent natin mismo ang Diyos. Kapag nakita mong mali ang pananaw tungkol sa Diyos, kaibigan o kapwa-tao natin, huwag manahimik. Magsalita sa tamang paraan. Ang kabataan ay hindi hadlang sa pagdaloy ng karunungan, basta't ito'y mula sa Diyos at siya ay pinangungunahan ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Mabuting ito ay ating pakinggan. Kaibigan, paano natin mas mahusay na marirepresent ang Panginoong Hesukristo sa ating mga pakikipag-usap? Ano ang maaaring kailangang baguhin sa paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa iba, sa personal o kahit sa online? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page or YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan po sa ating comment section. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, mapagmahal na Ama, ang iyo pong mga salita na aming nabasa ngayon ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang maging mabuting tagapakinig at pigilan ang aming mga tila sa pagsasalita. Dalangin namin, Panginoon, ngayon ay maging mabilis kami sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, at mabagal sa pagkagalit, katulad ng ipinapayo ni Apostol San Pablo sa Kabanatang 1, Talatang 11. Tulungan kami na lagi naming sikapin na maging mahinahon at higit sa lahat maipahayag namin ang mga katotohanan tungkol sa inyo, na huwag namin kayong ma-misrepresent sa lahat ng mga bagay. Panginoon naming Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat sa buhay, kalakasan at extension ng buhay na inyo pong ipinagkaloob sa amin pong mga kaibigang nakikinig. Pinagpapasalamat din namin, Panginoon, ang inyo pong pamamatnubay at pag-iingat sa amin sa buong magdamag. At hinihiling namin ang pangangasiwa ng Banal na Espiritu sa amin pong mga gawain sa buong maghapong ito. Ganon din po ang pag-iingat ng mga piling anghel sa bawat isa sa amin. Anuman ang amin pong gagawin sa buong maghapong ito ay makapagbigay luwalhati lamang sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagagalak na makasama kayo sa maikling oras ng atin pong pagsasama-sama dito po sa ating palatuntunang Rise and Reflect dito po sa ating himpilan AWR 89.1 FM. Muli ko pong ini-offer sa inyo ang isang napakagandang aklat, Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Mapapasa inyo po ang babasahin ito kung inyo pong ite-text ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Maaari din pong dyan sa comment section ng ating pong page at YouTube channel. I-comment nyo po ang inyong kompletong pangalan at address kasama ng inyong mga contact numbers. Ito ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala.
The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.